Alam niyo po, bakit kailangan mong umpisa pa lang maghanap na ng kayang seryosohin, panindigan, at kayang tayuan ang pamilya mo at ang mga anak mo? Kasi nga, iintayin mo pa ba na maging single mom ka? Iintayin mo pa ba na maging single dad ka? At iintayin mo pa ba na yung mga anak mo hindi kumpleto ang magulang? Alam niyo po, napakarami na mga anak, iisa ang tumatayong magulang. Napakaraming pamilya ngayon, single dad at single mom ang kanilang mga magulang. Ibig sabihin, broken family. Kaya nga umpisa pa lang, lalo na sa mga kabataan natin, sa mga young pro natin, pag nakita mo na hindi ka kayang panindigan ang pamilya na bubuuin mo, maghanap ka na ng kaya kang panindigan. Pag hindi ka kayang seryosohin, maghanap ka na ng kaya kang seryosohin. Ikalawa, umpisa pa lang, pag wala ng paninindigan ng isang tao, huwag mo nang isapalaran ang kinabukasan mo at ng magiging anak mo. Alam niyo po, sino naniniwala pinaka hindi dapat ipagsapalaran kinabukasan mo? Niniwala po kayo doon? At the same time, sino naniniwala pinaka hindi dapat sinasapalaran kinabukasan ng magiging anak mo at the same time ng magiging pamilya mo? Alam niyo po, anong pinapakita rito ng Panginoon? Walang kasiguraduhan sa isang tao na hindi kayang manindigan. Walang kinabukasan sa isang tao na hindi kayang manindigan. At walang kapupuntahan sa isang tao na hindi kayang manindigan. Hindi lang kinabukasan, maging yung pupuntahan ng buhay mo at ng magiging anak mo, pag ang nakatagpo mo, walang paninindigan, walang kapupuntahan. Kaya nga, huwag mo nang isapalaran ang pamilya mo, magiging pamilya mo, magiging anak mo, at ang kinabukasan mo sa isang tao na umpisa pa lang, ipinakita na sa iyo na hindi ka kayang panindigan. Hindi kayang panindigan ang pamilya mo. Kasama sa dahilan, kaya nga, yung mga bagay na yon, kasama sa dahilan, bakit may mga single mom, bakit may mga single dad, bakit may mga mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga anak. Bakit may mag-isang magulang na siyang nagpapayo, siyang nag-aaruga, siyang nagpapaaral para sa kanyang mga anak? Simply because nakatagpo ng iba yung pinili niyang tao. Simply because nakatagpo siya ng tamad at may bisyo pa. And simply because nakatagpo siya ng hindi kayang manindigan. Alam niyo po, kasunod nun, yung mga masasakit na kwento ng broken families, masasakit na kwento ng pagiging single mom, masasakit na kwento ng pagiging single dad, mga kwento ng masasakit na impact ng asawang iniwan. Now, the question is, ano ba ang posible maging impact ng pagiging single parent? Alam niyo po, ito yung unang-unang pwede maging impact sa isang tao ng isang single parent o pagiging single parent. Una, pwede kang makaramdam ng awa para sa iyo, sa sarili mo, at para sa anak mo. Totoo po ba? Isa sa posibleng maramdaman ng isang single parent nang iwan siya at yung kanyang anak, awa para sa sarili niya at para sa kanyang anak. Why? Kasi nga, wala namang babaeng sasaya na yung asawa niya nasa piling ng iba. Totoo po ba yan? Wala namang lalaki ang sasaya na yung asawa niya nasa piling ng iba eh. At walang anak ang sasaya na yung magulang niya nasa sa piling ng iba. Lahat ng iniwan, nakaramdam. Lalo na, hindi niya deserve na iwan, nakaramdam ng awa para sa kanya at para sa kanyang anak.
Alam niyo po, again, lahat ng asawang babae, ang gusto niya lumaki yung kanilang mga anak, na kasama niya yung kanyang asawa. Totoo po ba yan? Lahat ng asawang lalaki, ang gusto niya, buo sila na magkasama nagpapalaki sa kanilang mga anak. At lahat ng magulang, ang gusto, lumaki ang anak sa isang buong pamilya. Wala namang magulang ang gustong lumaki yung anak sa isang sirang pamilya. Totoo po ba yan? Lahat ng magulang, ang gusto nila, manatili silang buo hanggang sa huli. Pero yung malungkot na realidad, hindi naman lahat ng pamilya nakakarating na buo hanggang doon sa dulo. Sometimes, yung iba, yung isang nagpa-counsel sa akin, 5 months pa lang, sira na yung pamilya. Yung iba sa kalagitnaan, kung kailan may mga anak na, nagsisimula ng lumaki yung mga anak, saka pa nasira ang pamilya. Minsan ang malungkot, minsan kung kailan malalaki na, may isip na yung mga anak, saka pa nasisira ang pamilya. Saka pa siya nagiging single mom, saka pa siya nagiging single dad. Napakalungkot na kwento ng isang pamilya na iniwan ng isang asawa. Alam niyo po, ayan, lahat ng magulang ang gusto, lumaki ang mga anak, na buo ang pamilya. Totoo po ba? Sino rito? Bilang magulang, gusto mo lumaki yung mga anak mo na buo kayo na pamilya. Alam niyo po, pero pag kabaliktaran nito ang nangyayari, una, yung awa sa kanilang sitwasyon, ito yung naghahatid sa mas mababang pagtanaw sa sarili. Alam niyo po, ang malungkot na reality, yung mga naiiwan, ito man ay babae o lalaki, dumarating doon sa point na ang nararamdaman niya, sobrang awa sa kanyang sarili. Ang nararamdaman niya, sobrang awa sa kanilang sitwasyon, sobrang awa para sa kanyang anak. Madalas, sa'yo pa maririnig ng anak mo, iniwan na tayo ng daddy mo. Kasi nga, mas masaya na siya doon sa iba. Iniwan na tayo ng mami mo, kasi nga, mas masaya na siya doon sa iba. Iniwan na tayo ng daddy mo kasi mas mahal na niya yung iba kaysa sa atin. Totoo po ba nangyayari yan? May mga naiwan na sa kanila mismo nanggagaling yung mga pananalita na yon. Napakalungkot na dumarating ang isang tao sa ganong point ng kanyang buhay na naririnig niya yung ganong mga o nasasabi niya yung ganong pananalita sa kanyang mga anak. Alam niyo po, ikalawa, yung awa mo sa inyong sitwasyon, nagdadala sa iyo na parang ang daming mali sa sarili mo. Alam niyo po, ang isa pa sa mga malungkot na reality sa isang taong iniwan, mapababae man ito o mapalalaki, yung ang tingin niya parang ang daming mali sa kanya, bakit iniwan siya. Alam niyo po, pag dumarating ka doon sa point na hindi mo maunawaan kung ano ang totoong dahilan, bakit iniwan ka, sometimes dumarating ka doon sa point na ang tingin mo, ikaw yung may kasalanan, ang daming mali sa'yo, bakit naiwan ka. Sometimes, kapag ka nandoon ka sa point ng buhay mo na hindi mo matanggap ang totoong dahilan, bakit iniwan ka, hindi mo matanggap, bakit nangyari yung bagay na yon, alam niyo po, dumarating ka doon sa point na ang tingin mo nasa sayo ang lahat ng mali. Pag hindi mo maintindihan ang totoong dahilan bakit iniwan ka, pwede kang dumating doon sa point ng buhay mo na ang tingin mo napakaraming mali sa iyo. But sino po naniniwala, hindi ko mo may nang iwan sa inyo ng anak mo, nasa sayo na lahat ng mali. Totoo po ba yan? Sino naniniwala, hindi ko mo ipinagpalit kayo ng anak mo sa iba, nasa iyo na lahat ng mali. At sino po naniniwala, hindi ko mo single mom ka ngayon, hindi ko mo single dad ka ngayon, nasa iyo na lahat ng mali.